Are you ready? Amen. Tayong lahat ay tumayo. Nakasigaw na kaya yung ating diaphragm medyo nabukas na. At ngayon naman ay tataas ang kamay sa Panginoon. Sabi ni Brother John nung Biyernes doon sa mga pag-isa sa wake. 2 kamay ang nakataas sa Panginoon. Bakit 2? Sabi niya, kasi mahirap magbilang ng isang kamay. Pwede yon sa coins. Sa Diyos, yung pagtataas ng 2 kamay, pagsuko. Everybody, raise your hands towards heaven. Your 2 hands. Susuko ka ngayon sapagkat dito sa lupa, dapat maranasan mo ang pagsamba sa Diyos, pagsuko. Father God in heaven, ang lahat po ay nakataas ang kamay at sumusuko sa iyo. Nagpapasakop, nagbibigay ng buhay. At habang nakataas, aming Ama, idantay mo ang iyong mapagpalang kamay. At sa paanan ng Panginoong Hesus ay marinig namin ng salita ng buhay. Sa tulong at gabay ng Espiritu Santo, makita namin ng kahalagahan ng pagtitipong ito, pagpapasakop, pagsuko, pagsamba. At ang lahat, O Diyos, maging ang mga kapatid namin online in the live stream, sa pagsuko sa iyo, pagbibigay ng lahat, yielding as an empty vessel, longing, Lord, to be filled by you. Lord, I pray, touch everyone this moment. Hipuin mo nga po, O Diyos, sa pagdiriwang ng Feast of Tabernacles, aalalahanin namin ang ginawa mo sa aming mga buhay. Aalalahanin namin ang pagkilos mo, pahalagahan namin ang lahat ng ginawa mo sa amin, sapagkat yun po ay bahagi ng aming pagpapasalamat. At wika mo, Panginoon, sa pag-alala noon ay mararanasan namin ang kagalakan, umaapaw na kagalakan, sapagkat ang Panginoong Hesus, wika ng kasulatan ay ang salita. At ang salita'y nagkatawang tao, sumama, dwell among His people, full of glory. And with joy, unspeakable joy today, O Lord, habang kami nagwawagayway ng aming kamay bilang pagpapasalamat na may kagalakan at pagsuko sa mga salita mo, Diyos, tanggapin mo nga ang paporit pagsamba ng iyong mga anak. At maranasan nila ang mga pangako. Maranasan namin ang lahat ng pangako mo, Diyos. Kaligtasan, hindi lamang namin kundi ng aming mga mahal sa buhay. Lord, ng aming mga kaibigan, ng aming mga kababayan. At kung mayroong may sakit, in this celebration today, we pray, let there be a miracle of healing and deliverance to them. Let there be that miracle of restoration of health and wellness, O God. Let there be, O God, I pray, the restoration
of what the devil has stolen from your people. Yung freedom na tinanggap ng Israel in their captivity in Egypt, Lord, kasama yung restoration of health, sapagkat inihayag mo walang mahina, walang nanlupaypay, walang sakit ang lahat ng lumabas sa Ehipto. In that night, when the blood was applied and called, hallelujah, the Passover, death passed over them, and life came, and health and wellness and renewed strength, Lord, was granted. Ganon din ang mararanasan ng nagtitiwala sa iyo. Tatanggapin ng divine restoration. Sapagkat noon sinamahan mo sila, physically, naroon yung pillar of cloud and pillar of fire and the bread from heaven and Lord, and the water coming out of the rock. Maging yung mapait na tubig naging matamis, Lord, naroon ka at sa amin din, naririto ka. Inaangkin namin ang kasulatan na nagsabi, kung nasaan ang 2 o 3 na nakakatipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Indeed, you are here, O God, and we open our hearts before you, Lord. Holy Spirit, we pray, O God, touch everyone. Hallelujah. Touch everyone, Lord, young and old, men and women, even those in the online worship. We pray. At kung mayroon pong nagdarahop sa umagang ito, ibukas ang bintana ng kalangitan, pangako mo po yun. At ang lahat ng pangako mo, inaangkin namin at tatanggapin namin sapagkat yun po yung kasulatan. And what you said, you do. And when you do it, you make it good. Ganun po ang pangako mo, and we believe you. Even the celebration today of the Feast of Tabernacles, remembering that we are in our shelter, in our booth, that's a kubol, but soon we will be in the mansion prepared for us. Sa divine meeting na yon, the homecoming, magsisimula. Lahat ng nangamatay, sabi mo po, Panginoon, kay Kristo, at ang mga nangabubuhay ay muling, at ang mga namatay ay muling mabubuhay, at ang mga buhay ay sabay na kukuhanin, upang kung nasaan ka, kami rin ay dumuon. Salamat, Lord, sa mga pangako. At wala po kaming magagawa kundi magpasalamat. From the rising of the sun till the going down, and for another day, O God, and for another day, and for another day, yun po ay iyong biyaya at habag sa amin, at marami pong salamat. Muli, O God, ang umagang iti iyo, ang salita mo'y mararanasan, ang salita mo po'y kikilos at gagawa, and we will rejoice. And we will rejoice. And we will rejoice. And we will rejoice! Hallelujah! Sa kagalakan mo, ipalakpak mong malakas ang iyong mga kamay. Come on, beloved! Ipalakpak mo malakas ang iyong mga kamay at sumigaw ka ng papuri sa Diyos. Hallelujah! Hosanna! Luwalhati sa Diyos! Luwalhati sa Diyos! Luwalhati sa Diyos! Glory! 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 Hallelujah! Kamayan mo nga yung katabi mo lang, huwag ka nang lumakad.
Sabihin mo, kagalakan ay sumayo. Anong sagot? Hallelujah. Purihan ang Panginoon. Amen. Tayo po'y makakaupo muna. Glory to God. The celebration of the Feast of Tabernacles was ordained, ordered, given to Israel, at sasabihin mo siguro, kasama ba tayo? Yes. Kasama ka. Amen. Sapagkat ikaw, hallelujah, ay kabilang sa inampon ng Panginoon. Unless hindi mo binabasa yung John chapter 1 verse 12. Unless na hindi mo nakita ang kasulatan na inugnay ka sa Israel, then there is no joy celebrating this season. Pero alam mo, amen. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo. At sabihin mo rin sa sarili mo, alam ko. Hallelujah! Glory to God. Ang scriptural foundation po ay meron po tayong laging sinasabing mga talata sa bawat bagay na inihahayag natin, sapagkat dapat ang bawat bahagi ng buhay natin lumalakad, hallelujah, sa salita ng Diyos. Amen! In 1 Corinthians o 2 Corinthians, hindi ko na matandaan yun. 2 Corinthians 3, okay, wag mo nang buksan na. We are the living epistle. Written not with ink, but by the Spirit of the living God. Kaya ikaw ay buhay na patotoo. Amen. Buhay na salita. Hindi po yan ang pag-usapan natin. Leviticus chapter 23. Hallelujah. At pwede po bang lahat ay muling tumayo? Babasa lang naman tayo ng ilang talata. Leviticus 23, verse 34 and 36. Sa 34, sabi po riyan, give the following instructions to the people of Israel. Kanino po? Sa mga Israelita. Tayo po ba? Mga Kristiyano. Pero Israelita. Belonging to the Commonwealth of Israel. And the best, the citizens of heaven. Amen. Give the following instructions to the people of Israel. Susunod tuloy-tuloy na po. Begin celebrating the festival of shelters on the 15th day of the appointed month, 5 days after the dawn, the day of atonement. This festival to the Lord will last for 7 days. Verse 36, for 7 days, you must present special gifts to the Lord. The 8th day is another holiday on which you present your special gifts to the Lord. This will be a solemn occasion, and no ordinary work may be done that day. Yung po yung binasa natin is New Living Translation. At gusto ko pang ituloy yung Exodus 23 verse 16 part B. Na ang sabi po riyan, finally, celebrate the festival of the final harvest. Ito po yung Exodus. New Living Translation din. Feast of Gathering, later called
the Feast of Shelter or Feast of Tabernacles, at the end of the harvest season, when you have harvested all the crops from your field. Amen. Kaya po gusto ko makita natin, hindi ito basta celebration lang. This will be an expression, a thanksgiving to God of what you receive from God. Lahat may tinanggap. Amen. Lahat may tinanggap. Yung walang tinanggap, taas ang kamay. Akala ko may magtataas. Yung may tinanggap, taas ang kamay. Mataas na mataas. Salamat, Lord! Salamat, Lord! Salamat, Lord! Amen. And you can ask for more if you will be diligently obeying what God said for us. Salamat po, Panginoon, at ang salita mo ay mamumutawi sa aming puso, sa aming mga isipan, at maisagawa po namin, maisakatuparan lahat ng nais mo. Kami po'y humihingi sa iyo at tumatanggap. At kung ikaw naman din ay hihingi, bigyan mo kami ng bukas na puso ng kagalakang ipagkaloob ang hinihingi mo sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige po, palakpakan niya natin ng Diyos. At habang pumapalakpak ka, hawakan mo yung bulsa mo, Lord, ang lahat ng narito sa iyo. Kahit barya yan, sa iyo. Malakas ang loob ko kasi wala naman yung bulsa ko. Hallelujah! Sige po, tayo makakaupo na. Buo ba laman ng bulsa mo? Barya ba laman ng bulsa mo? Wala sumasagot. O wala, kamukha ko. Lahat ng barya, ilabas mo ngayon. Lahat ng barya, ilalabas mo ngayon. Lahat ng bilog. Lakad nga yung isang sombrero na lalagyan ng barya na wag na kayong tumayo. Lalakad. Dalawa o tatlo. Kaliwa, gitna, kanan. Lahat ng barya, walang magbibigay ng buo. Barya lang. Empty your wallet, your pocket, your bag, ng lahat ng mabigat na barya sa inyong mga bulsa. Alisin mo lahat ng barya. Come on. Lakad na lang, lakad. Lagyan ng barya lang, wala magbibigay ng buo. At hindi mo ibibigay gesture ito na ngayon, pagdiriwang, ang barya ibibigay mo kay Lord para yung buo ipagkakaloob sa iyo ni Lord. Amen! Oh, glory! Gesture yan. Have faith in God. Ang ganda ng pangkuha ng barya ng ating hallelujah. Kung gusto niyo ibigay yung inyong mga kudrado, edi okay lang din. Pero barya lang ang hihingi natin ngayon, ang ibibigay nyo ngayon, sapagkat aalisin ng lahat ng pabigat sa bulsa mo. Glory! Lagay sa harapan. Mabigat ba? Ganyan pala kabigat ang inyong mga paglalakad. Sino pa may barya? Ilabas lahat. Kung meron pa, ilabas lahat ng barya. Lord, lahat ng pinulot ni Uncle JC sa bahay ni Pastor John, inilagay dito. Totohanan po yun.
si Pastor Jan, pag may barya umuwi, nilalagay sa sahig. Kaya yung nagpupunta ron, kulang ng pamasahe, namumulot. Meron pa. I'm giving you the last chance. Gesture. Lahat ng barya, ang ibig sabihin niyan, yan lang ang pera mo. Pagka yan lang ang pera mo, di magtataas ang kamay. Di mo mabibilang ng dalawa. Isa lang. Glory to God. Bibilisan po natin at Lord, yung mga baryang narito, Lord, ay in-encourage mo na ilabas namin ang kabigatan sa aming mga bulsa. At sa pagpapasimula, para sa bagong tahanan, para sa bagong antas ng aming buhay, Lord, gesture namin, inalis namin lahat ng pabigat at papalitan mo ito, Panginoon. Hallelujah. Nang umaapaw, mga malalaking denomination, malalaking kabuhayan sa mga walang trabaho, Lord, magkakaroon ng napakagandang trabaho. Sa mga nagdarahop, makababayad sa kanilang pagkakautang. Sa mga nangangailangan, Lord, sa kanilang pag-aalis ng mabigat na barya sa kanilang mga bulsa. Gesture namin yon. Dadaloy, hallelujah. The bank accounts will be receiving triple of the blessings. Yes, Lord, and the overflowing, extraordinary, and supernatural financial grant. Hallelujah today. Sa lahat, dadaloy. Amen. 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 Whew. Glory. Excited ka ba? Sige po, tayo po tapos na. Tapos na po doon sa gesture. Hallelujah. Kanina po ibinasa natin ng sinabi ng aklat ng Leviticus at aklat ng Exodus. May 8 araw. 7 days of celebration, pero merong 8 araw. That is the climax of the celebration. At yun po ay Sunday. At sa huling araw, sabi po dyan, ay magbibigay ka ng special na kaloob. Kaya isipin mo na ngayon, meron kang Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Para sa Linggo, dala mo. Ooh. Hello? Hello? Ganon talaga ang mga mananampalataya, no? Ayaw sumagot. Ayaw i-express yung feeling. Kasi ginagawa. Oh, binawi, ano? Ginagawa. Sabihin mo, ginagawa. Ang celebration pong ito ay mayroong, sa akin po, hindi naman ito yung kabuuan, may 3 basic reasons. Basic. Bibilisan ko po para yung pinakamabilis na paraan na maihahayag ay maibigay. Ito po yung days of refreshing. Para maalala yung ginawa ng Diyos. Wag na yung mga naging kahirapan, kabigatan, kawalan. Wag mo nang isipin yun. Yung victory na lang ang isipin mo. I came to know Jesus in 1968 and 69. Hindi ko po kasi matandaan yun. Pero I was on vacation from semestral break. At from that time on, ay nakita po namin sapagkat after months ay pinagtali na ni Lord ng puso naming mag-asawa at naglakbay na kami from nothing to everything. Nothing. Basically nothing. Yun yung
buhay namin, pero as time goes by, as years pass, at ngayon niya ay 2023, more than 5 decades ago, masasabi namin sa pag-alala noon, masarap, mabuhay, kasama ang Panginoon. Imagine, from nothing to everything. Hallelujah! So dapat magkaroon ka ng refreshing sa ginawa ng Diyos. Maghahanap ka ng trabaho, makakakita ka ng trabaho. Maghahanap ka ng negosyo, dadalhin ka ng Diyos sa tamang lugar na may negosyo. Ano man ang nais mo, yung direksyon ng Diyos, naroroon. At sinasabi ko po ito bilang patotoo. When you open yourselves to God, God will open the heaven for you. Amen. Glory. So we have to be refreshed of the goodness of God. Ang specific rehearsal po nito ay, na-rehearsal na ito is to remind the nation of the goodness of our Lord Jehovah. Para maalala natin yung kagandahan loob niya. A testimony to all generations, hindi lamang sa iyo, sa mga anak mo, sa mga magiging apo mo. To all generations of the divine acts of the sovereign God. The miracles sa Israel po, yung pillar of clouds and pillar of fire at manna from heaven, at nagsawa sa manna, binigyan ng pugo ng Diyos. Hallelujah. At isang dakilang bagay, tubig sa gitna ng disyerto. Kaya walang dahilan ng Israel. At ang tubig na yon, dalawa yung naging paraan ng Diyos. Yung bato, bagamat mali yung application na ginamit ni Moises, pinukpok sapagkat nagalit, nag-alab ang damdamin sa kakulitan ng bayan. Ang sabi sa kanya, kakausapin mo lang, sasabihan mo lang ang bato, maglabas ng tubig. Pero nag-alab ang damdamin ng apo Moses. Pinukpok, pero sinunod din ng Diyos. Lumabas din ng tubig. And later, sabi po ng unang Korinto 10, yung batong yon si Jesus. Amen! At may masarap pa. Flavored water. Ha? Flavored water sa gitna ng disyerto, kapatid. Napakagandang i-refresh sa isipan nila. At ikaw rin. Flavored water. Di ba nakakainom ka na ngayon ng mga masasarap na may lasang tubig? Noon meron din. Yung mapait na tubig, sabi po ng Hebreo ay Mara. Nagalit ang mga Israelita, ayaw inumin. Sino naman ang inom ng mapait? Ampalaya nga lang, ayaw kainin ng mga tao ngayon. Malibang kami, gustong-gusto ko yung ampalaya. Dahon, bunga. Sabi ng Panginoon kay Moses, lagyan mo ng sanga ng punong yaon. Naging matamis ang tubig. Kaya it was changed by God, mula sa mapait na tubig, naging matamis. Amen. Your coins, pinakamalaki rito siguro. Ala na yata 5 piso ngayon. Ay meron, may ibang kulay, no? 5 piso ba yun? 10. Kanino galing? Yung may ibang kulay. 20 yon? May 20 ng coins ngayon? Hindi kasi nakakahawak ng barya si pastor. Kasi walang pera sa bulsa si pastor. 20 gagawing 2,000 ni Lord. Do you believe that? You have to believe. Sabi po ng Panginoon kay Martha, believe and you will see the glory of God. John 11:40. So, dalawa po ang isang di nila malilimutan. Yung damit nila kasabay na lumaki. Totoo, pastor? Totoo.
wala naman silang panggawa ng damit doon. Kasabay na lumaki at isang dakilang bagay pa, yung sapatos, sinelas, sandalyas, ano man tawag nyo sa footwear na yaon, lumalaki rin kasabay ng kanilang mga paa. Kahanga-hanga at marami kang mararanasan tulad nila. Amen. Pangalawa, sabi po natin dyan, a day of rejoicing. Magsasaya, kaya tayo dapat na magsaya. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ano man ang nararanasan, nakikita, nararamdaman, ano man ang iyong naririnig, magsaya ka. Amen. Walang puwang ang kalungkutan dapat sa buhay mo. Bakit? Sapagkat, hallelujah, mula sa iyong pagtahan sa boots, na hindi madali, mayroong kagalakan ang Diyos sapagkat naroon ang kanyang presensya. Nandiyan sa puso mo, amen. Nasa paligid mo, amen. Nasa isip mo, inilahad ng Diyos. Sa kanila po, nagsasaya sapagkat sila'y provided with almost all things. Lahat. Living in tents, wandering in the wilderness, in the desert, known of scarcities. Disyerto, di ba, wala talaga ang nandun, mga alakdan, scorpion, meron man sigurong puno, cactus, matinik. Wala, pero pinagkalooban sila ng Diyos noon. Isipin mo nga ngayon, anong dahilan ng pagsasaya mo? Sige, isipin mo. Sapagkat sa iyong panahon, in next plate, may dahilan kung bakit tayo'y nararapat na magkaroon ng kagalakan. Sa mga pinagpala, tingnan mo yung katabi mo, kaliwat kanan. Kumuha ka ng salamin, ikaw yon. Sa mga pinagpala, the scripture says, the Messiah, our King, our Lord God Jesus, sabi po ng John chapter 1, verse 1 to 4, salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. O hindi nyo nabasa? Magbabasa kayo. You need to read the Word of God. Not every Sunday, sapagkat sa Matthew chapter 4, verse 4, salita ng Diyos ang pagkain ng tao. Man shall not live by bread alone, but by every word that is coming from the lips of God. Kaya magbasa ka. Amen. Let us be honest. Maliban kanina, kailan ka huling nagbasa? Huwag mo na sabihin, baka malaman ni pastor nung isang linggo pa. Read the Word of God to grow. It is your milk, nutrient for your body, and your meat to nourish you. Amen. And the Word became flesh and dwells among us. Sabi po ng verse 14. Meaning, making us His tabernacle. Dahil bumaba siya at sumama sa tao, ginawa niyang tabernacle ang tao. Hallelujah. Na-reverse. Yung tao na may tabernacle, ginawa ng tabernacle. Hallelujah. Ng Diyos. Kaya dapat masayang masaya. Sabi po ng banal na kasulatan, know ye not, you are the temple. At kung templo ka ng Diyos, bakit mo dinudungisan ng templo ng Diyos? Napakaganda yung subject kanina. Kaya hold on tight. Hallelujah. Hawakan mong mahigpit yung niregalo sa iyo ng Diyos. Walang bawian yon. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh from the Father of lights, without variableness nor shadows of turning. Amen.
Sa mga hindi nakatanda, yun po ay sa James 1. Verse, naku, nakalimutan na, matagal na kasi yung pastor no? Dapat lagi nating alalahanin yung mga pangako niya. Alam po niya, ang sabi doon, it is the writ of promise of God. W-R-I-T. Hallelujah. Pagkapurit, yun ay ordinansa, yun ay batas. Yun ay pinangahawakan na covenant between God and man. Di ba? Pagka meron silang ayaw ipagalaw na mga nature, no? Meron silang writ of protection. Kung ayaw nilang masira yung kalikasan, nagre-request sila sa batas. Writ of protection. Sa Diyos, meron ka ring writ. W-R-I-T. Mamaya pag-uwi, tignan mo ang kahulugan. Hallelujah! And He dwells among us, making us His tabernacles. Meaning, the booth of God, the dwelling place, the camp, the tent, the sanctuary. Sarap nun, ano? Kaya alagaan mo yan. Sabihin mo nga, aalagaan ko na mula ngayon. Huwag ka na magdaday yet. Pakainin mo ng salita ng Diyos. Amen. At huwag mong dumihan. Your eyes, your ear, your nose, your lips, your senses be. Sabi po ng Romans 12 verse 1, present your body, a living sacrifice, holy and acceptable to God as your reasonable service. Diba? Holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Pagsamba mo yon. Amen. At nariyan nga yung sapagkat presence niya, there will be unspeakable joy and full of glory. Ang momentous event, yun po yung pangatlo, the Feast of Tabernacle is given with purpose. The past, yung nakaraan, that Israel may always remember Yahweh cares. Number 2, the present, that we may know those who hears and obeys receive the rewards. May gantimpala ka. At yung darating, the future soon, there will be a gathering of the saints in the house of the Lord. Hallelujah. Are you there? Kapatid, the feast is a symbolism. It is a foreshadow, it's a metaphor, it is a prophecy. And soon, we will be moving from booth to our mansion. Be ready for now. Maganda ka ngayon. At sapagkat ang kasulatan po ay nagsaysay ng provision ng Panginoon sa Israel throughout their journey, gusto ko pong makita mo yung tinapay at karne at tubig at ilaw at pagkain. Basically, all their needs, and by miracles, God provided them. At kung iugnay po natin noon, ngayon ang propesya po, ang hula po sa Isaiah 9:6. Unto us, a child is born. Malapit na December, yun ay inaalala lang. Pero gusto ko pong makita natin, perpetual yan. Every day must be a day of rejoicing, a celebration, because God gave His only begotten Son. Siya yung ruler, siya yung sovereign, siya yung God. Hallelujah. At sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Amen. He Himself, our Lord God Jesus, declares, I am the bread of life, I am the living water, I am the light of the world, I am the Savior, I am the healer, I am the deliverer. Nung Biyernes, sabi po ng banal na kasulatan, I am the resurrection and the life. Amen. Glory. Kaya kung mamamatay ka before He come, kapatid, nais kong makita mo, when you graduated, ano yun? Past, present. When you graduated, ano ang tama? Mga teacher.
Graduate. Oo. Kung ikaw ay nakayari na, tulad ni Nanay Norma, graduated. When she graduated and we graduate, buhay pa, no? Kaya yun yung present. Pasensya na kayo, absent kasi ako na. Ayaw kong pumupunta sa school. Lalo na pag ang subject, English, Math, and Science. Naku, ayaw ko yan. Gusto ko physical education. Yung mga edad namin, alam yon. Ngayon, hindi na. Bakit gusto ng mga may edad? Kasi noon, ang mga babae iba suot. Wag niyo nang intindihin yun. Naka-bloomer. Di nyo rin alam yon, huwag nyo na isipin yon. Glory! Kaya physical education lang. Ayaw na English, Math, and Science. Kaya grade 1 lang ang inabot, may back subject pa. Sabi po ng Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Nandun na si Nanay Norma. Nandun na rin yung mga mahal mo sa buhay. At ang sabi ng Biblia, sila'y parang mga anghel sa langit. Ang ginagawa ng anghel doon, nagpupuri, sumasamba. Tulad mo. At tulad ko, sapagkat ang pangalan ko, Little Angel. Angelito. Kaya yung isang anak ko, sapagkat junior, ayaw niya ng Lito, Angel na lang. Kaya lang mas bata ako. Angelito. Glory! So, nandun na siya at doon tayo paroroon sa bahay ng Panginoon. Pero ngayon man, nandun ka na. Amen. Sapagkat ang langit naririto sa iyo. Kaya mag-celebrate ka. Ang pangako po ng Panginoon sa lahat, John chapter 14 verses 2 and 3 at malapit na po tayo. In my Father's house are many mansions. Kaya yung kubol mo ngayon, yung nipahat mo ngayon, hallelujah. Yung tent mo ngayon, magiging mansion pagbalik mo sa langit. Anytime soon. Amen. Sabi niya, I go to prepare a place for you. And if I go in verse 3 and prepare a place for you, I will come again. Sabihin mo nga, I will come again. Pangako ni Lord John, lahat ng sinasabi niya mangyayari. Numbers 23:19, God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Will he say and not do it? And will he do it and not make it good? Glory! Mabuti, maganda. Perfect. I will come again. Itutuloy po natin yung napakagandang bahagi ng talatang yan. And receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Kasama ka na ng Panginoon. Amen. So tayo po'y dadako sa pananalangin, and I would like to ask everyone to stand up, please. At bago tayo manalangin, nais ko pong banggitin sa bawat isa. Napakahalaga po na makita natin the celebration, dapat involved ka. Ngayon ay linggo, pero huwag kang titigil hanggat hindi ka nakakatanggap
ng lahat ng hinihingi mo sa Diyos. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Hallelujah. Glory to God. Sabi po ng John chapter 1 verse 14 sa Tagalog, at nagkatawang tao ang berbo, ang Panginoong Hesus, at tumahan sa gitna natin, naririto. At nakita namin, sabi po ng may akda, na malas ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya sa bugtong ng Ama, napuspos ng biyaya at katotohanan. Kaya po, mula sa amin, have the fullness of joy, mga pinagpala. Happy Sukkot. Hallelujah. Sa pananalangin, gusto ko pong 3 bagay ang gagawin natin ngayon. The shortest prayer you can make. Bahala na po kayo. Intercede for the lost, for the wandering fellow. Yung kilalang kilala mo, na alam mong naliligaw, alam mong ayaw, sapagkat ang Panginoon, sabi niya in Luke chapter 19 verse 10, to seek and to save that which was lost. Kung iyon ang puso ng Panginoon, maging puso ng bawat isa. Ngayon, kung hindi mo pa naalala yung mahal mo sa buhay, hindi mo pa siya pinagmamalasakitan, pasimulan mo ngayon. Pray for them. Pray for them. Have that heart of bringing them to the tabernacle of God. Number 2, invoke in agreement the rite of benefits. Ano po yung rite of benefits? 3 John 1:2, sabi po natin lagi, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prosper. Amen. In 1 Peter 2:24 and 25, sabi po dyan, who his own self bear our sins in his own body on the tree, that we may live in righteousness, for by his stripes we were healed. Kadalasan po, hindi naalis ang sakit sa katawan ng tao sapagkat yung kakulangan sa kaalaman ng karapatan niya, ng batas, the rite of benefits of God, di niya alam. Start claiming now. At sa verse 25, siya rin yung ating obispo. Siya rin yung ating mabuting pastor. Sapagkat tayo nangaligaw, pero ikaw ay nilingap ng iyong pastor. Sabi ng Psalms 23, the Lord is my shepherd. Number 3 na ipapanalangin mo in your shortest prayer, comfort one another for the homecoming. Sabi po ng 1 Thessalonians 5:18, after giving the details that day will come, we will hear the sound of the trumpet, and Jesus will be coming down in the cloud, and we who are alive and those who died before us will be caught. Aliwan daw po ang sa kasalukuyan ay buhay pa. Mangyayari yun. Tayo po'y manalangin. Diyos na makapangyarihan, ang wika mo po'y katotohanan. Sapagkat ikaw ang katotohanan. At malalaman namin ang katotohanan, wika mo'y magpapalaya sa amin. At sa umagang ito, Lord, we are praying for our family. Sige po, sabihin mo ang pangalan niya. Who are lost and wandering. Tulad ng alibughang anak, umalis. At nakaisip na bumalik. Ibalik mo siya, Panginoon, sa pangangalaga mo, dalangin namin. Habang sinasabi mo yung pangalan niya, start claiming now the promise of God at sabihin mo sa kanya, umuwi ka na. Makipag-isa ka kay Kristo. Sumama ka sa kaharian ng Diyos.
Sige, habang sinasabi mo yung pangalan niya, command them to come back to the fold of God. To the sheepfold. Lekanda loko masan sandalyan da na handem. Opo, Panginoon, yung pangalan binanggit, narinig yon at ibinalik mo sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa lahat po, Panginoon, na nagnanais ng kabuhayan sapagkat ang pangako mo sa amin, sa lahat ng mga bagay, guminhawa kami, bumote ang aming katawan gaya ng paghinawa ng aming kaluluwa. Yung pong 3 bagay na yon, ibinibigay mo at karapatan na ibinigay mo sa amin, inaangkin namin ngayon. And we are in agreement today. There will be, hallelujah, a healthy body. Kung may sakit, Lord, dadaluyan ngayon ng kagalingan sapagkat sa 1 Peter 2:24, sa iyo mga latay ay gumaling kami. Lord, ngayon din, O God, ano man ang karamdamang yaon, alisin mo sa katawan ng mga mananampalataya. Kanilang maranasan the divine healing. Sapagkat sabi po ng Exodus 15:26, you are our great physician. At simple lang po ang hinihingi mo. Obedience. Hearing your word. Submitting to your will. And we believe, Lord, lahat gumaganap na natatanggap ngayon ng kagalingan. The restoration of their health and wellness. Ganon din po, Panginoon, ang dalangin namin sa umagang ito, Diyos. Kasaganaan sa bawat isa. Yung gesture nila kanina na ibinigay yung kanilang mga points, mga pabigat, mga barya lamang na nasa kanila. Lord, ito po'y papalitan mo ng nag-uumapaw na kasaganaan sa kanilang buhay. Ikaw po'y naging dukha para kami maging mayaman. And we believe. Yung kahirapang ito, simbolo ng barya, ng coins. Any currency ng coins na ito, hindi po namin pinawawalang halaga, pero sa amin po'y inalis namin sa aming mga bulsa. Gesture po namin yon, prophetic gesture, that will be replaced with, hallelujah, smallest equivalent nung inalis namin. In paper. In paper. Lord, and the smallest denomination we ask, give them the 100 peso bill denominations, $100 US dollar bill, 100 Swiss francs, euro dollar, and all currencies in the world with a higher value. Lord God, hiningi po namin sa umagang ito ang maging laman ng kanilang mga wallet, ng kanilang mga purse, ng kanilang mga bag. Hallelujah. 10,000 Philippine peso. Or if they want 10,000 American dollar. And if they are asking more, thousands of of monetary reward sa kanilang katapatan. Sa celebration ito, Panginoon, sapagkat walang nagkulang sa bayang Israel na nag-aalala ngayon ng pagdiriwang na ito. Ganon din kami. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, inaangkin namin, and we are in agreement today, the good and the perfect gift from above, coming from the Father of lights, without variableness, without shadows of turning, is granted to everyone. And in the name of Jesus, selyuhan mo, Banal na Espiritu Santo, yung concept magiging reality. Yung booth magiging mansion. At ang aming tatanggapin, Lord, the best and the good and the perfect gift from above. Amen. 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 Thank you, Father God, in the name of Jesus and by the Holy Ghost. Palakpakan mo ang Panginoon. At sabihin mo, mangyayari
Ulitin mo. Mangyayari. For the last time. Mangyayari. Happy Sukkot. Stay in the presence of God. Rejoice. And have the Word of God. Sa piling mo. Amen. Amen. Minsan pa, sabihin natin kay Amen. Lord, wala nang hahanapin pa.